Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 171, ang mga panuntunan. Napatay ni Lin Feng si Keqing, marahil ang dahilan ay dahil minamaliit ni Keqing si Lin Feng at sabay din siyang lumalaban kay Zuning. Gayunpaman, personal na nasaksihan ni Zuning ang pagkamatay ni Keqing. Malinaw na imposible para kay Zuning na maging madali kay Lin Feng. Kailangan niyang gamitin ang kanyang pinakamataas na lakas mula sa simula, na ginawa niya. Direktang, pinakawalan ni Zuning ang kanyang espiritu ng agila at lumaban sa kanyang pinakamataas na kakayahan. Gayunpaman, pinatay pa rin ni Lin Feng si Zuning. Lin Feng, umaasa sa kanyang lakas ng ikalima pinigilan ng layer ng Ling Qi ang katawan ni Zuning hanggang sa hindi na siya makatakas at pagkatapos ay pinatay siya sa isang simpleng sword strike. Napakalakas ng lalaking iyon. Pinatay pa niya si Zuning. Bakit hindi ko pa siya nakita dati? Marami na ang nagkukumpulan sa ikaapat na palapag. Nagbubulungan sila ng kung ano-anong komento sa pagitan nila. Nakita nilang lahat kung paano pinatay ni Lin Feng si Zuning sa isang sword strike na tila napakasimple. Hehe, hindi mo siya kilala. Nakakagulat yun. Ang kanyang pangalan ay ang pangalan na kasalukuyang kumakalat sa buong akademya. Lin Feng, si Yu Zhao ay mukhang natulala. 16 o 17 taong gulang, isang tunay na master ng espada. Walang kabuluhan at lubos na kumpiyansa. Nang maalala ni Yu Zhao ang lahat ng sinabi tungkol kay Lin Feng, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ikalimang Ling Qi layer at kaya niyang patayin sina Keqing at Zuning. At hindi ko pa siya nakita. Ang lalaking iyon ay si Lin Feng. Medyo nabigla si Yu Zhao. Siya ay, tulad ni Keqing at Zuning, na nakapasok sa ika-6 na layer ng Ling Qi. Ngunit hindi siya tugma sa alinman sa kanila. Kung nakipaglaban siya kay Lin Feng, tiyak na papatayin din siya nito. Hawak ni Lin Feng ang kanyang espada na nakatutok ang dulo kay Yu Zhao na nagpang-inag sa kanya sa takot. Baka sa mga mata niya ang nakakatakot na ekspresyon. Hindi tayo magkaaway, kung gusto mo ang cultivation room ko, ibibigay ko sa iyo. Hindi na kailangang sakta ng isang mahinang babae tulad ko. Nakangiti si Yu Zhao at sinusubukang akitin si Lin Feng gamit ang kanyang alindog. Tumiti lang siya ng malamig. Kaya pang ngumiti at manligaw ang babaeng iyon kahit sa ganitong mga kondisyon. She was so manipulative na. Nakakatakot. Noong una, walang pood sa pagitan mo at sa akin pero kanina, kung medyo nanghina ko, natatakot ako na baka ako ang nakahandusay sa lupa ngayon. Sabihin mo yan hindi mo kailangang sakta ng isang mahinang babae na tulad mo. Hindi mo ba iniisip na katawa-tawa yon? Malamig na sabi ni Lin Feng habang patuloy na naglalakad palapit sa kanya. Kaya, ano ang gusto mo? Tanong ni Yu Zhao. Putuhin ang iyong paglilinang. Sabi ni Lin Feng na parang hiwalay. Kahit na ito ay isang magandang babae, kailangan niyang pagbayaran ang kanyang pag-uugali. Lampuhin sa sariling paglilinang. Si Yu Zhao ay nanginginig sa takot. Ang pagsasanay sa cultivation hanggang sa makapasok sa ika-6 na layer ng Ling Qi ay naging napakahirap. Talagang pipigilan ba niya ang kanyang sariling cultivation? Ang buhay ay magiging torture. Wala na bang ibang solusyon? Tanong ni Yu Zhao na may mapang-akit na tingin. Wala naman. Sagot ni Lin Feng na may ganap na resolusyon. Matigas ang ekspresyon ni Yu Zhao, habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi niya. Di man it, habang nakikipag-usap, lumipat siya sa karamihan at pumunta sa isa pang cultivation room. Agad niyang sinuntok ang pinto na nagbuga ng ingay. Pagkatapos ay lumipat siya sa isa at pagkatapos ay isa pa. 4 na dagandong ang kumalat sa hangin. Binuksan ng karamihan ang daan para kay Lin Feng. Nagpatuloy si Lin Feng sa paglalakad. Kaagad pagkatapos, umusbong, ang malalakas na ingay mula sa 4 na cultivation room. 4 na silhouette ang lumitaw. Sa ika-4 na palapag, mayroong 8 cultivation room. 2 na ang walang laman, ang kina Keqing at Zuning na napatay. Sa paglabas ng 4 na taong ito, lahat ng mga silid sa ika-4 na palapag ay walang laman at lahat ay nakatayo ngayon sa labas. Ngunit sa sandaling iyon, walang nang ahas na lumaban. Para sa maraming tao, ang ika-4 na palapag ay halos isang restricted area. Tanging ang mga nakaabot sa isang tiyak na lakas ang maaaring pumunta doon. Yu Zhao, ano ang gusto mo? Tanong ng isang binata habang nakakunot ang noo mula sa loob ng isa. Mga silit, may gustong pumatay sa akin. Sabi ni Yu Zhao. Patayin ka, sabi ng 4 na silhouette na kalalabas lang ng mga kwarto, medyo nagulat. Nakapagtataka, may gustong pumatay sa gayong kaakit-akit na babae. May gustong pumatay sa iyo, ano ang kinalaman niyan sa amin? Biro ng isa sa kanila habang nakangiti. Ganglun, wala ka talagang puso. Sabi ni Yu Zhao habang mapang-akit na nakangiti sa binata. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi. Sino ang maglalaro sa iyo ngayong gabi kung mamatay ako? Makipaglaro ka sa akin. Sabi ni Ganglun na may malademonyong ngiti sa labi. Isang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Habang sinusulyapan ang katawan ni Yu Zhao at sinabi niya. Kahit nabuhay ka pa, nagkaroon na ba ako ng pagkakataon na makipaglaro sa iyo? Tumingin si Yu Zhao kay Ganglun na may mapang-akit na tingin sa kanyang mga mata at sinabi. Kung gusto mo talagang makipaglaro sa akin, gawin mo lang ang isang bagay para sa akin. Oh, sabi ni Ganglun na may parehong masamang ngiti sa kanyang mukha at sinabi. Huwag kang umasa na gagawa ako ng isang bagay na imposible. Siyempre, hindi ko gagawin. Sana lang matulungan mo akong patayin siya. Kung kaya mo, hahayaan kitang makipaglaro sa akin yung gabi. Sabi ni Yu Zhao habang humahadjijak na may mapang-akit na tingin. Napuno ng pagnanasa ang iniisip ng karamihan nang marinig nila ang sinabi niya. Si Yu Zhao ay talagang isang kayamanan na pagmasdan. Gayon din sa inyong tatlo, kung papatayin ninyo siya, matutulog ako sa inyong lahat.
Sabi ni Yu Zhao sa tatlo pa habang nakaturo kay Lin Feng. Si Ganglun at ang tatlo pang iba ay nag-aalab sa kanilang mga mata. Napaka-tempting ng offer na iyon. Kung hindi ako nagkakamali, si Keqing at Zuning ay tiyak na pinatay niya. Gusto mong patayin natin siya, hindi ba delikado para sa atin? Bawal pumatay sa cultivation tower. Sabi ng isa sa kanila na may pilit ng ngiti habang nakatingin kay Yu Zhao. Talagang pinatay niya sila. Nakapasok na siya sa ikalimang layer ng Ling Chi at kayang kontrolin ang puwersa ng espada. Siya ay talagang malakas na magsasaka na kayang lumaban ng higit sa kanyang sariling paglilinang. Nakakagulat na naglakas loob siyang ipahiya ako. Tinakaw niya ang cultivation room ko. Paano ako dapat mag-react kapag nakakita ng ganyan? Kaya naman hiniling ko kay Keqing at Zuning na lumaban sa kanya, ngunit ang 2 piraso ng basurang ito ay nakakagulat na nag-away at agad na napatay si Keqing. Pagkatapos, nag-iisa si Zuning, kaya nahulog siya sa kanyang espada. Nasira na niya ang ikalimang Ling Chi layer at kaya niyang kontrolin ang puwersa ng espada. Parang hindi kumbinsido si Ganglun. Kung tutusin, hindi niya nakita si Lin Feng na nakikipaglaban sa iba habang naglilinang siya sa loob ng isang selyadong silid. Kung talagang malakas siya, nasa ikatlong palapag na siya. Alam ni Yu Zhao na ang ibig sabihin ni Ganglun ay hindi sapat ang lakas ni Lin Feng para pumunta sa ikatlong palapag. Sa sandaling iyon, tumingin si Lin Feng sa mga taong ito at sinabi sa malamig at walang malasakit na tono. Tapos ka na bang magsalita ng kalokohan? Ha? Nakakunot ang noo ni Ganglun habang nakatitig kay Lin Feng. Kung tapos ka nang magsalita ng kalokohan, buksan mo ang daan. Isang malamig na aura ang lumabas sa katawan ni Lin Feng at naglabas siya ng nakamamatay na espada na si Qi. Nagulat si Ganglun, ngunit napakabilis, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Gaya ng inaasahan, nakalusot lang siya hanggang sa ikalimang layer ng Ling Chi at umasa sa puwersa ng kanyang espada. Iyon ay halos hindi sapat upang talunin ng mga ordinaryong cultivator ng ika-6 na layer ng Ling Chi, ngunit sina Zuning at Keqing ay talagang basura, sila ay pinatay ng isang mahina. Hindi mo ba naisip na medyo mayabang ka, sabi ni Ganglun habang nakangiti at nagpatuloy. Ito ay isang katotohanan na nakalusot ka na sa ikalimang Ling Chi layer na hindi mahina ngunit sa aming mga mata, ito ay hindi pa rin sapat. Kung iniisip mo na dahil natalo mo si Keqing at Zuning, kaya mo kaming talunin, well sasabihin ko na sa'yo, isa kang tanga. Si Zuning ay malayo sa pagiging kasing lakas natin. Tapos ka na bang magsalita? Walang pakialam na sabi ni Lin Feng na para bang hindi niya narinig ang sinabi ni Ganglun na ikinagulat ni Ganglun. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Ganglun. Si Lin Feng ay hindi nagbibigay sa kanya ng anumang mukha. Kung tapos ka nang magsalita, lumipat ka na bago pa kita gawin. Naglakad si Lin Feng at naglabas ng mas malamig na aura. Napaka-irresponsible. Si Ganglun ay mukhang mamamatay tao at nagsabi, Yu Zhao, tandaan mo ang mo. Hihihi, kung papatayin mo siya, siguradong matutulog ako sa iyo ngayong gabi at ikaw ang magiging pinakamasayang tao sa academy. Napangiti si Yu Zhao habang kinakausap ang 3 pang estudyante. Gayon din sa inyo, kung papatayin ninyo si Lin Feng, matutulog ako sa inyo. Ang 3 estudyanteng ito ay may mapang-akit ng ngiti sa kanilang mga mukha habang masama silang tumingin kay Lin Feng. Nagsimula silang maglakad ng dahan-dahan patungo kay Lin Feng na nakatingin sa kanya na may purong pagpatay. Si Lin Feng ay nakalusot sa ikalimang Ling Chi layer, imposible para sa kanya na labanan silang lahat. Hindi mo naiintindihan ang mga patakaran. Pagnanakaw ng mga silid ng ibang tao at maging ang pagpatay ng mga tao dito. Ang pagpatay ay labag sa mga patakaran. Papatayin kita dahil sa paglabag sa mga patakaran. Sabi ni Ganglun habang nakatitig kay Lin Feng. Hindi ko maintindihan ang rules. Dahil basta nagpa siya akong gumamit ng kwarto kung saan mo sinulatan ng ipinagbabawal, kahit na walang gumagamit nito. Hindi ba't sarili mong tuntunin iyon? Noong sinubukan nila akong patayin, pinatay ko sila bilang kapalit, paano ko hindi maintindihan ang mga patakaran? Paano ka magpapasya kung sino ang lumabag sa mga patakaran dito at sino ang hindi? Malamig na sabi ni Lin Feng. Ang lakas sa magpapasya. Sabi ni Ganglun habang nakangiti ng malamig. Yung malalakas lang ang makakagawa ng sarili nilang rules. Ang malalakas na cultivator ay maaaring magsulat ng ipinagbabawal sa itaas ng isang silid, kaya hindi ka papayagang pumasok. Nagawa mong patayin ang 2 piraso ng basurang iyon na hindi magiging kawalan sa akademya. Ngayon ay mamamatay ka rin, at ang akademya ay hindi na mag-aalala tungkol sa pagkawala ng basura. Iyan ang panuntunang nilikha ng malakas. Naiintindihan ko, sabi ni Lin Feng na may walang pakialam ng ngiti. Nagsimula siyang maglakad at parang ilusyon, may espadang lumabas sa kung saan. Ang espadang iyon ay mukhang ordinaryo at walang anumang namumukod dito. Walang matulis na puwersa ng espada na lumalabas dito, ngunit sa isang kisap mata, nakarating ito sa harap ni Ganglun. Napangiti si Ganglun nang makita niya ang espada ni Lin Feng na itinutok sa kanya. Isang nakamamatay na enerhiya ang biglang lumitaw at pinahirapan ang kanyang katawan. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Nakatitig siya sa espadang patungo sa kanya. Sinubukan niyang umiwas, ngunit bago pa man siya makagalaw ay nakatitig lang siya sa sakit sa kanyang dibdib. Nawala na ang ngiti sa kanyang mukha. Bakas lang sa mukha niya ang sakit at paghihirap. Naroon na lang ang hawakan ng espada na nakalabas sa kanyang dibdib, tumagos na ang espada sa kanyang katawan. Napatay si Ganglun nang hindi man lang nakalaban. Gusto ko ang mga patakarang ito. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Umalangaw ang kanyang mga salita sa buong ika-4 na palapag. Nagsimulang tumibok ang puso ng lahat. Kaya ito ang mga alituntunin ng malakas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 172, lakas bilang isang panuntunan.
Sword strike, isang solong tulak, at si Ganglun ay napatay ni Linfang. Hindi na niya nagawang lumaban pa, dahil may espadang nakatusok sa kailaliman ng dibdib niya. Hindi man lang maintindihan ng karamihan ang nangyari. Masyadong mabilis ang espadang iyon. Bukod dito, walang puwersa o chi ang pinakawalan gamit ang espada. Ang simple at ordinaryong espadang iyon ay sapat na upang kitilin ang buhay ni Ganglun. Nakakatakot na lakas. Ang mga tao ay nakatingin sa espada ni Linfang, na nasa loob pa rin ng bangkay ni Ganglun, habang ito ay tumama sa lupa. Nakapasok na siya sa pang-anim na Lingchi layer at madaling talunin sina Keqing at Zhu Ning, kaya bakit patay na siya ngayon sa sahig sa tabi nila? Malinaw na hindi nila naisip na karaniwan lang ang atake ng espada ni Linfang. Iyon ay isang paghaharap sa pagitan ng dalawang malalakas na cultivator, at alam nila na hindi nila maintindihan ang mga misteryo sa likod ng atake ng espada na iyon. Nagsimulang manginig ang tatlo pang estudyante na katabi ni Ganglun. Paatras sila habang nakatitig kay Linfang. Ilang sandali bago, noong nandoon pa si Ganglun, gusto nilang labanan si Linfang, ngunit napatay niya si Ganglun sa isang welga. Nagsimulang mapuno ng pangamba ang kanilang mga puso. Kung ang espadang iyon ay hindi ginamit laban kay Ganglun kundi laban sa kanila, maiiwasan kaya nila ito? Ang sagot ay patay na silang nakahiga sa sahig. Si Ganglun ang pinakamalakas sa kanilang lahat kaya't kung hindi niya kayang tiisin ng isang atake, pareho sila. Ngunit sa sandaling iyon, dahan-dahang lumingon si Linfang at tumingin sa tatlong estudyante. Lalong bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Ang iyong mga patakaran ay pareho sa kanya. Malamig ang tono ni Linfang. Blanko silang nakatingin kay Linfang. Ang isa sa kanila ay ngumiti at nagsabi, "Kaibigan, huwag kang magalit, ang ibig kong sabihin ay wala kang pinsala. Kung kailangan mo ng cultivation room, huwag mag-atubiling pumili ng isa." "Kaibigan?" tanong ni Linfang. Pagkatapos ay sinabi niya, "Huwag mong isipin na ako ay bulag at hindi mo nakikitang nakatayo kasama niya kaninang handang salakayin ako. Hindi na kailangang maging duwag ngayon at ipahiya ang iyong sarili." Ang mga estudyanteng ito ay natulala. Sa katunayan, ang paraan ng kanilang pag-uugali ay malinaw na nagpapahiwatig na sila ay hindi naiiba sa Ganglun. Tumugon sila sa alok ni Yu Zhao na may layuning pumatay kay Linfang. Hindi bulag si Linfang, kaya nakita niya ang lahat. Ang pag-urong para sa kanila ay magiging walang kabuluhan, sila ay nakulong. "Kaibigan, kung kailangan mo ng purity stones, sabihin mo lang sa akin. At maaari mong gamitin ang alinman sa mga silid sa ikaapat na palapag." Sabi ng isa pa sa tatlong estudyante. Dahil hindi sila makatakbo, kailangan nilang subukan at makipag-ayos. Una, may sapat akong purity stones. Pangalawa, gagamitin ko lahat ng kwarto sa ikaapat na palapag ayon sa gusto ko. Kailangan ba ang ganitong kalokohan? Walang pakialam na sabi ni Linfang, na lalong nagpasindot sa kanilang tatlo. Ang huling natitira ay, nagsabi, "Bueno, ano ang gusto mo sa amin kung gayon? Putulin ang iyong sariling pagilinang." Sabi ni Linfang na walang pakialam. Nagulat ang tatlong estudyante. Isang malamig na pawis ang tumutulo sa kanilang likuran. Kung lulumpuhin nila ang kanilang pagilinang, sila ay magiging walang halaga, at sila ay ilang beses na mas mahina kaysa sa isang normal na tao. Maaari silang mapahiya ng sinuman. Ang isang magsasaka na hindi kailanman nagalit sa iba ay wala, at kung ang kanilang paglilinang ay baldado, iyon ang magiging katapusan para sa kanila. Nagulat din ang mga tao. Panglampoy nila ang kanilang sariling paglilinang, iyon ay isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Ngunit kung sila ang nasa posisyon ni Linfang, ganoon din ang gagawin nila. Kanina pa nila gustong patayin si Linfang, at gusto ni Linfang na turuan sila ng leksyon. Maaari kitang bigyan ng isa pang pagkakataon. Kung lampuhin mo muna ang kanyang kultibasyon, pagkatapos ay malilibre ka sa pagpilayan ng sarili mong paglilinang. Walang pakialam na sabi ni Linfang habang nakaturo kay Yu Zhao. Si Yu Zhao ay natulala. Ilang sandali ang nakalipas, gusto niyang patayin nila si Linfang at inalok sa kanila ang kanyang katawan. Gayunpaman, ngayon ay si Linfang na ang humihiling sa kanila na pilayin ang kanyang paglilinang. Nang matapos magsalita si Linfeng, ang tatlong estudyante ay tumingin kay Yu Zhao na may intensyong pumatay. Naging mapagbantay din sila upang hindi ma-take habang ginagawa ito. "Ibibigay ko lang sa iyo ang oras na kailangan para sa 10 paghinga. Kung hindi mo ito gagawin sa oras na iyon, puputulin ko ang iyong mga paglilinang." Sinabi lang ni Linfang ang isang pangungusap na ito. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na naglabas ng lakas ang tatlong estudyante. Mabilis silang lahat na sumugod kay Yu Zhao. Sa harap nila ay ang kanilang tupang kakatayin, si Yu Zhao. Si Yu Zhao ay natakot hanggang sa mamatay. Ang pag-atake ng tatlo sa kanila, na lahat ay mas malakas kaysa sa kanya, ay nakakatakot. Nang magsalita si Linfang, ang kanyang kapalaran ay selyado na. O baka naman, naselyuhan na ito noong sinubukan niyang hiyain at patayin si Linfang. Napuno ng nakakakilabot na hiyawan ng ikaapat na palapag. Hindi man lang lumingon si Linfang sa direksyon ng tili at mahinahong sinabi, "Dalhin mo siya at alisin ang mga bangkay na ito. Pagkatapos nito, ayoko nang makita pa ang sino man sa inyo sa ikaapat na palapag." Gulat na gulat ang tatlong estudyanteng ito. Kaagad, dinala nila ang mga bangkay kasama si Yu Zhao, na wala ng lakas na tumayo sa sarili, at pagkatapos ay umalis na sila. Habang naglalakad, nakatingin pa rin sila kay Yu Zhao ng napakalamig na tingin. Ang babaeng iyon ay halos maubos ang kanilang pagtatanim. Sa kabutihang palad, hindi sila sumugod kay Linfeng tulad ni Ganglun. Kung hindi, sila ay patay na. Ang kanyang paglilinang ay baldado. Siya ay baldado na ngayon habang buhay at hindi na kayang mamuhay ng normal. Hindi ito biro.
Hindi sila pinansin ni Linfang nang umalis sila. Naglakad siya patungo sa isang silid na may nakasulat na bawal. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha. Dahil ito ang mga patakaran, susundin ko rin ang mga patakaran. Sabi ni Linfang habang gumagalaw ang kanyang kamay sa mga salita at masiglang binura ang mga ito. Kaagad pagkatapos, iniunat ni Linfang ang isang daliri at isang liwanag ang lumabas mula sa dulo. Sa isang kisap mata, lumitaw ang salitang Lin. Lumipat si Linfang sa iba pang 7 silid at ganoon din ang ginawa. Ang buong ika-4 na palapag ay kinuha ni Linfang. Ang mga tao ay blanko na nakatingin kay Linfang at nanatiling tahimik. Ang taong iyon ay napakalakas at hindi kapani-paniwalang matapang. Kahit nawala si Linfang, wala sa mga silid na ito ang pag-aari nila dahil ang malalakas lamang ang maaaring gumamit ng mga silid na ito, iyon ang panuntunan. Walang masabi ang mahihinang cultivator. Si Linfang, na umaasa sa kanyang lakas ng ika-5 layer ng Lingqi, ay madaling pumatay ng mga tao sa ika-6 na layer ng Lingqi. Bukod pa rito, ginawa niyang sumunod sa kanya ang ibang tao sa ika-6 na layer ng Lingqi dahil sa takot. Napakadakila. Hanggang hindi ko binura ang pangalan ko sa mga kwartong ito, hindi ka makapasok sa alinman sa mga kwartong ito. Lahat sila ay akin, at kung sino man ang pumasok sa kanila, kung gayon ang kahihinatnan ay magiging seryoso. Sabi ni Linfang na parang napakalakas. Pagkatapos ay agad siyang pumasok sa loob ng silid ni Ganglun. Isang dagandong na ingay ang narinig habang nagsara ang pinto. Ang dalisay na Chi ay naglalabas ng maliwanag at nagniningning na liwanag habang dahan-daang isinara ang pinto. Nang makita nila kung gaano kaliwanag at ningning ang liwanag sa loob, naunawaan nila na naglagay si Ganglun ng sapat na mga batong dalisay sa loob upang linangin sa mahabang panahon. Hindi kailangang gumastos ni Linfang. Hindi bababasa, ito ay sapat na upang tumagal hanggang sa kanyang laban kay Heimo. Ang dalisay na Chi sa ika-4 na palapag ay napakakapal at dalisay. Naramdaman ni Linfang na ang lahat ng kanyang mga pores ay nakabukas at sumisipsip ng Chi. Pakiramdam niya ay walang pakialam at nakahinga siya ng maluwag. Naramdaman niya na ang kanyang katawan ay nagugutom at nauuhaw sa Chi. Gusto niyang lunukan lahat ng purong Chi na iyon sa loob ng kanyang dantian. Naka-cross-leg si Linfang, at ginagamit niya ang kanyang celestial spirit habang pumapasok siya sa isang estado ng pamamagitan. Ang purong Chi na iyon ay umikot sa lahat ng limbs, buto, daluyan ng dugo at kalamnan ni Linfang. Lahat sila ay lumalakas habang sinisipsip nila ang purong Chi. Bukod dito, hindi alam ni Linfang, ngunit ang dalisay na Chi sa kanyang katawan ay nagiging mas pino. Habang nagsasanay sa paglilinang, ang paniwala ng oras ay hindi umiiral. Walang ideya si Linfang na ang kanyang pangalan ay nagiging mas at mas sikat sa Celestial Academy at ang kanyang pakikipaglaban kay Heimo ay papalapit ng papalapit. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 173, malaking kapangyarihan. Madaling araw ay walang mga ulap sa mahigit 1,000 milya. Ang Celestial Academy ay naliligo sa sikat ng araw. Isang layer ng init ang bam-alot sa buong lugar. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nagkukumpulan sa isa sa mga pampublikong liwasan na parang may hinihintay. Mayroong isang napakalaking yugto ng labanan na itinayo sa pampublikong liwasang iyon. Sa gilid nito, isang platform ng pantingin ang ginawa. Malaki ang viewing platform at gawa sa bluestone. Ang taas ng viewing platform ay umabot sa 5 metro at ang lapad nito ay 100 metro. Sa platform ng panonood, higit sa 100 upuan ang nalikha na rin. Mula sa mga upuang ito, posibleng makita ng perpekto ang yugto ng labanan. Ano ang nangyayari? Mukhang magkakaroon ng matinding laban. Sabi ng isang taong para-rating lang sa public square na may pagtataka. Baka hindi mo alam kung anong araw ngayon. Ito ang araw ng laban ni Linfang at Heimo. Hindi ko akalain na gagawa ang akademya ng ganoong arena para sa okasyon. Sabi ng isa pang tao sa gilid niya. Nataranta ang lahat sa mga pangyayaring ito. Sa Celestial Academy, ang mga hamon ay karaniwan. Ang mga taong may mataas na katayuan sa hierarchy ay karaniwang walang pakialam maliban kung kailan kahangahangang mga mag-aaral ang kasangkot. Mahilig silang manood ng mga laban na kinasasangkutan ng mga mahuhusay na estudyante. Gayunpaman, ang tanawin, sa sandaling iyon, ay hindi pa nagagawa. Hehe, parang ang dami mong hindi alam. Sabi ng isa pang gumagalaw papunta sa kanila habang nakangiti. Pagkatapos ay sinabi niya, una, nabaliw si Linfang sa Baiklan's Prisoner Arena. Pagkatapos, pinatay niya ang isa sa mga miyembro ng Baiklan na nasa ika-7 Lingqi layer. Pagkatapos ay pinalaya niya ang ilan sa mga alipin na nasa loob ng hola. Gumawa pa siya ng pampublikong panuurin sa Baiklan. Pinatay niya ang lahat ng miyembro ng Baiklan na pumunta sa akademya para hulihin siya, maliban sa isang tao sa Zuanqi layer. Ang kanyang reputasyon ay mabilis na tumaas sa bagong taas. Walang sino man ang hindi nakakaalam ng kanyang pangalan sa loob ng akademya. Pagkatapos, may isa pang chismis na nagsasabing si Linfang habang nakasuot ng silver mask, ay bumalik sa Prisoner Arena at pinatay si Mofan ng Holy Courtyard ng Zuyu. Nanalo siya ng isang demonic fire lion, na pagkatapos ay ibinenta niya ito sa auction market. Ano? Sinasabi mo na ang misteryosong taong nakasuot ng silver mask ay si Linfang. Sabi ng dalawa pang estudyante habang mukhang natulala sa narinig. Nakakagulat, si Linfang din iyon. Paano naging posible iyon? Hehe, hindi alam ng marami tungkol dyan. Alam ko rin na kung ikukumpara mo ang lalaking nasa silver mask na ugali at nakakabaliw na ugali, lahat ng mga bagay na ito ay kahawig ng mga bagay ni Linfang. Dapat siya iyon. Patuloy ng estudyante habang mukhang proud sa sarili. Pagbalik niya, pumunta si Linfang sa ika-4 na palapag ng Cultivation Tower, pinatay sina Zuning, Keqing, at Ganglun.
Tinakat niya ang 3 pang estudyante ng ika-6 na layer ng Lingchi kaya nakatakas sila. Siya ay lubos na pinahiya ang mga ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang lahat ng 8 silid sa ika-4 na palapag ng cultivation tower. Hindi na niya pinahihintulutan ang sinuman na gumamit ng ika-4 na palapag. Siya ay brutal na malakas. Sa panahon ngayon, sa akademya, walang kasing sikat si Lin Feng. May mga tao pang ang nagsasabi na kakaunting estudyante ng ika-6 na layer ng Lingchi ang makakatalo sa kanya. Sinasabi pa nga nila na hindi siya matatalo ni Heimo. Gaano kalakas? Bulong ng 2 pang estudyante. Napatay niya ang isang malakas na nagsasaka ng ika-7 layer ng Lingchi. Madali niyang napatay si Zhu. Ning at ilang iba pang estudyante ng ika-6 na layer ng Lingchi. Siya ay napakalakas na ang buong ika-4 na palapag ng cultivation tower ay pag-aari na niya. Totoo kaya ang mga chismis at nalampasan na niya si Heimo, isa sa nangungunang 10 estudyante ng akademya. Ang labanan ay tiyak na magiging kagilahilalas. Ngunit bakit nila binuo ang lahat ng mga platform sa panonood na ito? Ano ang kinalaman niyan sa kwento? Tungkol kay Lin Feng. Napakakomplikadong tanong iyan. Halos mas sikat si Lin Feng kaysa kay Heimo. May ilang tao pang ang nagsasabing mas malakas siya kaysa kay Heimo. Paanong si Heimo, na isa sa nangungunang 10 estudyante ng akademya, ay mananatiling walang malasakit? Ang yabang niya, malamang gusto niyang patunayan sa lahat na mas malakas siya. Kaya naman, nagkusa siyang gawin ang labanan, isang pampublikong kaganapan. Ngayon, darating ang plan niya. Gagamitin niya ang laban na ito para makakuha ng prestihiyo at kapangyarihan. At saka, sa unang pagkakataon na pumunta si Lin Feng sa Prisoner Arena, hindi lang niya na-provoke ang Bai Clan kundi nagkaroon din siya ng confrontation laban sa isang binata na ang pangalan ng pamilya Ayu. Hindi lang iyon, sa pangalawang pagkakataon na pumunta siya sa Prisoner Arena, nasaktan niya ang ilang estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu. Sa mga taong ito, may isa pang tao na ang pangalan ng pamilya Ayu. Ang 2 kabataang ito ng Yu Clan ay pupunta rito gayon din ng mga miyembro ng Bai Clan at ilang tao ng Holy Courtyard ng Zuyu. Nang matapos magsalita ang estudyanteng iyon, namangha ang 2 pang estudyante at bumilis ang tibok ng puso nila. Ang Bai Clan, ang Holy Courtyard ng Zuyu, ang angkan ni Heimo, ang mga tao ng pamilya Yu, ay lahat ay darating upang panuorin ang labanan. Iyon ay magiging isang kahanga-hangang labanan. Hindi katakataka na ginawa ng Celestial Academy ang fighting stage at viewing platform na iyon. Mayroong kahit isang hilera ng mga upuan sa antas ng lupa, na marahil ay nakalaan para sa mga bisitang may mataas na katayuan. Lalo silang naiinip na panuorin ang laban. Labis silang nasasabik na hindi na sila makapaghintay pa. Ang araw ay unti-unting sumikat sa kalangitan at ang Bai Clan, ang mga tao ng Holy Courtyard of Zuyu, ang angkan ni Heimo, pati na ang ilang mga tao ng Yu Clan ay dumating sa Celestial Academy upang panuorin ang labanan nina Lin Feng at Heimo. Sa hindi kapani-paniwalang bilis, ang pampublikong plaza ng akademya ay puno na ng mga tao. Kahit na sina Lin Feng at Heimo, ay hindi man lang nagkasundo sa isang tiyak na oras. Ang tanging sigurado lang ay ang labanan ay dapat mangyari. Sa araw na iyon, sa sandaling iyon, lumitaw ang isang silweta sa gilid ng pampublikong plaza. Mabagal na naglalakad ang tao, patungo sa stage. Ang taong iyon ay nakasuot ng itim na damit at ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng malamig at masamang chi. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay tila napakadilim. Bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Heimo, nang makita nila ang taong papalapit, ang mga tao ay nagsimulang magbulungan ng kung ano-anong komento. Ang kara-rating lang ay si Heimo. Sa sandaling iyon, nakita na lamang nila si Heimo na tumuntong sa entablado ng pakikipaglaban. Umupo siya ng naka-cross-legged at nakapikit. Hindi siya nakatingin sa karamihan, kung lahat sila ay invisible sa kanya. Ang pag-ampo ng gayong walang malasakit at malamig na saloobin ay isang paraan ng pagpapahiya sa ibang tao sa kanilang kababaan. Hindi yun naging madali kahit na manatiling walang malasakit habang 10,000 tao ang lahat ay nanonood sa iyo. Si Heimo ay isa sa 10 pinakamahusay na cultivator ng Celestial Academy at naabot na niya ang tuktok ng ika-6 na layer ng Lingchi. Ang kanyang espiritu ay ang pambihirang espiritu ng Black Flame. Kahit na ang mga cultivator ng ika-7 Chi layer ay hindi nang ahas na lumaban sa kanya. Tanging ang mga nakalaban na kay Heimo ang makakapagsabi kung gaano katapat ang kanyang lakas. Kahit na siya ay nasa ika-10 ranggo, ang taong nasa itaas niya sa mga ranggo ay hindi nang ahas na pukawin siya. Napakadelikado ni Heimo. Sa sandaling iyon, sa malayo, maraming siluwet ang gumagalaw patungo sa fighting stage. Sila ay isang napakalaking grupo. Sa gitna nila, may isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuoteng lilang damit. Sa likod niya ay may 2 binata. Kung nandoon si Lin Feng, makikilala niya sila. Ang isa sa kanila ay nabasag ni Lin Feng sa kanyang batong upuan at ang isa ay isang estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu, ang isa na nagkumbinsi kay Mufan na pumunta at lumaban sa demonyong apoy na leon. Sa likod ng 3 taong ito ay isang malaking pulutong ng mga tao. Halatang miyembro sila ng Bai Clan. Dumating na rin ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaasul na damit na marahas na pamuna sa Holy Courtyard ng Zuyu. Yu Clan. Nagulat ang ilang tao sa crowd. Kahit na hindi pa nila nakita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, alam na. Karamihan na ang 2 binata na nakatayo sa tabi niya ay hindi mapag-aalinlangan ng mga miyembro ng Yu Clan. Ang mga miyembro ng Bai Clan ay naglalakad sa likuran nila. Ang Yu Clan at Imperial Clan ay parehong nakatayo sa tuktok bilang ang pinakamakapangyarihang clan. Ano man ang mangyari, ito man ay ang Prisoner Arena o ang auction market, ang Yu Clan ay palaging kailangang magbigay ng kanilang pahintulot para sa negosyo na gumana.
Sa Imperial City, bukod sa Imperial Clan, Yu Clan, at One Showman Sect, walang makakalaban sa Yu Clan. Ang Yu Clan ay masyadong maingat at tahimik na parang walang pakialam sa mga panlabas na gawain, na nagbigay ng higit na kapangyarihan sa Yu Clan. Naglalakad sa kaliwang bahagi, may isang grupo ng mga tao na nakasuot ng parehong damit kung saan ang dalawang salita ay nakasulat sa malalaking titik. Holy Courtyard. Sila ay kabilang sa Holy Courtyard ng Zuyu. Sa kanang bahagi ay isang grupo ng mga binata na nakasuot ng itim na damit. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang malamig sa yelo at may malamig na chi na lumalabas sa kanilang mga katawan. Iyon ang Yu Clan ng Imperial City. Sila ay isang napaka-espesyal na angkan. Hindi sila kamukha ng Yu Clan in terms of influence, pero walang nang ahas na pukawin sila. Walang kahit isang mahinang magsasaka na kabilang sa Yu Clan. Habang ang malaking grupo ng mga tao ay papalapit sa pampublikong plaza, isang dambuhalang at mapang-ipang puwersa ang bumagsak sa karamihan, na naging dahilan upang sila ay unti-unting kumalma hanggang sa ganap na napuno ng katahimikan ang kapaligiran. Mga bisita, mangyaring tanggapin ang aking taos-pusong paghingi ng tawad. Hindi kita nagawang sunduin. Isang boses ang lumabas sa hangin. Kaagad pagkatapos, isang siluet ang bumaba mula sa langit. Gamit ang agility technique, nawala ang kanyang siluet at napunta sa harap ng Yu Clan at ng iba pang bisita. Kumunat ang noo ng lalaking naka-purple na damit at tumingin kay Vice Principal Long. Nabalisa siya. Vice Principal Long, gaano kahanga-hanga, gaano ka-arrogant. Walang pakialam na sabi ng binata na naka-purple na damit. Malinaw, ang tinutukoy niya ay ang katotohanan na si Vice Principal Long ay hindi masyadong magalang habang bumababa mula sa langit. Hehe, malaki at makapangyarihan ang prestihiyo ni Misteryo, kaya niyang kumilos na kasing yabang ko. Si Vice Principal Long ay nakikipaglaban sa isang maliit na konfrontasyon sa salita. Kaagad pagkatapos, itinuro niya ang platform ng panonood at sinabi, mangyaring umupo sa iyong mga upuan at panoorin natin ang labanan. Malamig na umungol ang lalaking nakasuot ng purple na damit at naglakad patungo sa viewing platform. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 174, simula ng labanan. Naglakad ang lalaking naka-purple na damit patungo sa pangunahing upuan sa pag-aakalang ito ay tiyak na nakalaan para sa kanya. Ang Yu Clan ay may malakas na impluensya. Kahit na hindi magalang si Vice Principal Long sa kanila, kailangan niyang ibigay sa kanila ang pangunahing upuan, kung hindi ay masisiraan niya sila ng mukha. Ngunit sa sandaling uupo na sila, narinig nilang sinabi ni Vice Principal Long. Misteryo, hindi ka makakaupo sa upuan na iyan. Hindi ko kayang tanggapin. Kumunat ang noo ng lalaking purple. Tumingin siya sa direksyon ni Vice Principal Long at sinabing, Longding, kung hindi ako maupo rito, sino? Masasabi ko lang sa iyo na ang upuan na iyon ay nakalaan. Kung gusto mo pa ring umupo doon o hindi ay sarili mong desisyon. Walang galang na sabi ni Longding sa lalaking naka-purple habang hinihila ang manggas. Agad naman siyang umupo sa upuan sa tabi ng main one. Nag-alinlangan ang lalaking naka-purple na damit. Kung si Longding ay umupo sa pangunahing upuan, siya ay labis na magagalit ngunit si Longding ay hindi. Umupo siya sa upuan sa tabi ng pangunahing upuan. Na nag-alinlangan ng lalaking naka-purple. Posible kayang, may darating na napakahalagang tao, hanggang sa si Longding mismo ay hindi makaupo sa pangunahing upuan. Baka ba dahil sa kanya, isang realisasyon ang sumilay sa isipan ng lalaki at isang siluet ang lumitaw sa kanyang mga iniisip. Nakakagulat na hindi siya nagpumilit, malamig na umungol at umupo sa kabilang upuan sa tabi ng main seat. Ang mga miyembro ng Celestial Academy ay mahinahong pinanood ang eksena mula sa viewing platform. Nagtataka sila kung ano ang nangyayari. Parang hindi maganda ang relasyon ni Vice Principal Long at ng Yu Clan. Hindi sila pala kaibigan sa isa't isa at laging parang pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Halos parang galit sila sa isa't isa. Ang mga miyembro ng Holy Courtyard ng Zuyu pati na rin ang mga miyembro ng Yu Clan ay hindi nakaupo ng hiwalay sa iba. Hindi alam ng karamihan kung may ibig sabihin o hindi. Umupo ang mga miyembro ng Holy Courtyard ng Zuyu sa tabi ni Longding at ng iba pang miyembro ng Celestial Academy. Vice Principal Long, narinig ko na ang Celestial Academy ay mayroong 10 napakalakas na disipulo. Dahil nilikha na ngayon ang Holy Courtyard ng Zuyu, iniisip ko na maaaring magkaroon ng kompetisyon sa pagitan ng dalawang institusyon. So sa tingin mo, sa gitna ng karamihan, nakabilang sa Holy Courtyard ng Zuyu, nagkusa ang tao na magtanong ng isang katanungan na ikinagulat ng maraming tao na kabilang sa Celestial Academy. Ang Holy Courtyard ng Zuyu ay nilikha sa pamamagitan ng pagpili ng ilan sa mga pinakanamumukod tanging disipulo ng pinakamalaking sekta. Maging ang 2 sa 8 matataas na opisyal, na walang katulad na malalakas, ay sumama rito. Kahit na napakalakas ng mga estudyante ng Celestial Academy, paano sila makikipagkompetensya sa pinakamahuhusay na disipulo ng pinakamalaking sekta? Ang Hao-Yu Sect, ang Yunhai Sect, ang One Showman Sect at ang Ice and Snow Mountain Village ay lahat ay napaka-impluensya sa Zuyu Country. Nagawa nilang makamit ng ilan sa kanilang mga estudyante ang napakataas na antas ng paglilinang at ang pinakamalakas sa kanila ay lumipat sa Holy Courtyard ng Zuyu. Ang Holy Courtyard ng Zuyu ay hindi maikakailang napakalakas. Kung kalabanan sila ng Celestial Academy, siguradong matatalo sila. Masyadong mahina ang Celestial Academy ko. Marami pa tayong kailangang pagbutihin pero makalaban natin ang Holy Courtyard ng Zuyu. Sinusubukan naming maging mas malakas na hakbang-hakbang, ngunit pinili mo ang pinakamahusay na mga mag-aaral mula sa pinakamahusay na mga sekta at inilagay mo sila sa isang lugar. Hindi na kailangan ng ganitong kompetisyon. Mas mahina kami.
Sinabi ni Longding ang mga salitang ito habang parang pinagtatawanan niya ang Holy Courtyard. Ang Celestial Academy ay masyadong mahina, ngunit ito ay umuunlad ng hakbang-hakbang at umaasa sa sarili. 7 lakas. Ang Holy Courtyard ng Zuyu ay napakalakas ng direkta mula pa sa simula, ngunit kinuha nito ang lakas nito mula sa ibang mga sekta, hindi iyon isang magandang paraan. Nang marinig ng kausap si Longding, agad siyang tumigil sa pagsasalita. Sa sandaling iyon, ang mga tao ay tumingin sa fighting stage. Si Heimo ay nakaupo pa rin doon, nananatiling tahimik at hindi kumikibo. Isang tao lang ang hindi pa dumarating. Linfeng. Lumipas ang oras at unti-unting umiinit ang araw. Tanghali na noon. Ang ikinagalit ng lahat ay ang nakakagulat na si Linfeng ay hindi pa dumarating. Longding, napakamatapang ng estudyante mo, kaya maraming tao ang naghihintay. Malamig na sabi ng lalaking naka-purple na damit habang naiinip na siya. Bakit niya pinapanta ang napakaraming tao upang maghintay ng isang bata? Plano ngayon ang laban ni Linfeng at Heimo. Hindi pa sila nagkasundo sa eksaktong oras. Walang pakialam na sagot ni Longding. Ngayon. Napakaraming tao ang dumating ngayon upang panoorin ang labanang iyon. Kahit lahat ng tao, sa Celestial Academy ay alam na ang tungkol dito at hindi pa rin siya dumarating, ano ang ibig sabihin nito? Well, paano mo inaasahan na malaman ko? Kapag dumating si Linfeng, maaari mo siyang tanungin ng personal. Sabi ni Longding na parang hindi pala kaibigan gaya ng dati. Hindi lang ang lalaking naka-purple na damit ang naiinip. Naiinip na rin ang mga miyembro ng Celestial Academy. Walang humpay silang nagbubulungan. Talagang mayabang si Linfeng. Nakakagulat na hindi siya darating. Baka hindi siya lumaban, kasi hindi pa siya handa sa laban. Sabi ng isa habang nakangiti ng walang pakialam. Imposible. Hindi man siya lumaban, hindi siya bibitawan ni Heimo. Ano man ang mangyari, hindi makakapagtago. Si Linfeng, kaya ang labanang ito ang magiging pinakamahusay na solusyon. Baka tumakas na siya. Sino ang nakakaalam? Ang mga tao sa karamihan ay sinusubukang hulaan kung ano ang nangyari kay Linfeng. Tama man sila o hindi, sila lang ang makakapili kung gusto nilang manatili at maghintay o umalis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaupo pa rin si Heimo na parang walang makakaistorbo sa kanya. Ang araw sa gabi, na lumulutang sa kanluran, ay lumitaw na at nagniningning sa entablado ng labanan, kung saan mayroon pa ring isang tao. Masyadong exaggerated. Pinaghintay niya sila buong araw. Ang mga tao ay lalong naiinip. Bukod dito, nagsisimula na silang kumbinsido na si Linfeng ay natakot at hindi nang ahas na lumapit. Longding, wala ka bang gagawin tungkol dito? Medyo malamig na sabi ng lalaking naka-purple na damit. Pinaghintay sila ni Linfeng buong araw. Hindi pa tapos ang araw. Mahinahong sabi ni Longding habang nakatingin sa langit. Sa kanyang panig, ang mga miyembro ng Holy Courtyard ng Zuyu ay mukhang naiinip din. Paanong isang simpleng estudyante ng Celestial Academy ay napakayabang na pinaghihintay niya sila ng matagal? Lin Chen, sinabi mo na pinsan mo si Linfeng. Tanong ng isang gwapong lalaki kay Lin Chen na nasa gitna ng karamihan. Baka hindi siya. Sabi ni Lin Chen habang nakakunot ang noo. Noong araw na iyon sa Prisoner Arena, nakasuot si Linfeng ng silver mask kaya nagdududa pa rin si Lin Chen. Mula noon ay narinig niya na ang lalaking nakasuot ng maskara ay tinatawag na Linfeng. Siya ay natulala nang marinig ang balita. Kaya naman, pumunta siya sa Celestial Academy para kumpirmahin gamit ang sarili niyang mga mata. Kahit na, wala talagang problema. Siya ay isang maliit na bata sa ikalimang Lingchi layer, wala nang iba pa. Kung gusto kong mamatay siya, mamamatay siya, kung gusto kong mabuhay siya, mabubuhay siya. Malamig, at mapusok na sabi ng gwapong lalaki. Bahagyang ngumiti si Lin Chen sa gwapong lalaki at sinabing, "Salamat, Chu Zanpang." Ang lalaking iyon ay tiyak na si Chu Zanpang, ang henyo ng Hao Yusek. Isa siya sa 8 matataas na opisyal ng Zuyu Country. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sumali siya sa Holy Courtyard ng Zuyu. Sa sandaling iyon, ang mga tao ay naging sobrang ingay. Lumipat ang mga tao sa gilid at lumitaw ang isang landas. Sa landas na iyon, isang silweta ang naglalakad ng mabagal. Si Linfeng, dumating na si Linfeng. Maraming tao ang nagulat. Talagang nagsisimula silang isipin na si Linfeng ay hindi nang ahas na lumapit. Hindi, tila akalain na darating si Linfeng ng gabing-gabi. Sa sandaling iyon, nakasuot si Linfeng ng puting damit. May espada siya sa likod. Mukha siyang malinis at kalmado. Bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Kung ang isa ay nagbigay pansin sa kanyang mga hakbang, mapapansin ng isa na ang bawat isa sa kanyang mga hakbang ay may eksaktong kaparehong distansya gaya ng dati. Sa 5-meter high viewing platform, kitang-kita ng lahat ang silhouette ni Linfeng. Kitang-kita nila ang malinis, gwapo at pamilyar na mukha. Tumibok ang puso ni Lin Chen. Nanginginig siya mula ulo, hanggang paa habang nakatitig sa taong iyon. Si Linfeng, gaya ng inaasahan, si Linfeng talaga. Siya talaga iyon. Si Linfeng ay dating basura. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakakuha na siya ng isang mahusay na reputasyon kaya maraming tao ang dumating upang panuurin ang kanyang labanan. Ang Holy Courtyard ng Zuyu, ang Mie Clan at maging ang Yu Clan ay personal na dumating para panuurin ang kanyang laban. Naranasan ni Lin Chen ang parehong uri ng prestihiyo bago sa loob ng Lin Clan. Ang lahat ay nagbigay ng labis na kahalagahan sa kanya na pinatalsik pa nila si Linfeng at ang kanyang ama mula sa Lin Clan. Bagamat hindi siya masyadong sikat, naging estudyante siya ng Holy Courtyard ng Zuyu.
Ngunit nagawa na ni Linfang na talunin ang mga cultivator ng ika-6 na layer ng Lingchi, hindi katulad niya na katatapos lang pumasok sa pangatlong Lingchi layer at natuwa pa nga sa sarili niya sa paggawa niyan. Ang mga mata ni Lin Chen ay nagsiwalat ng masalimuot na pinaghalong ekspresyon na naglalaman ng inggit, selos at lamig. Kailangan niyang patayin si Linfang. Hindi niya ito maaaring hayaang bumalik sa Yangzhou City. Kung hindi, sa hinaharap, hindi siya gagawin ng Lin Clan bilang pinuno ng clan, ngunit sa halip ay si Linfang. Iminulat ni Heimo ang kanyang mga mata na parabang naramdaman niyang may paparating. Isang napakalamig na chi at puwersa ang lumabas sa kanyang katawan. Nakatitig siya ng diretso kay Linfang. Nakatingin si Linfang kay Heimo na may parehong malamig na titig. Panay ang lakad niya patungo sa fighting stage. Isang malamig at mapang-ipang enerhiya ang bumagsak sa kanyang katawan. Kahit na malayo pa si Heimo sa kanya, nararamdaman na ni Linfang ang mapang-ipang enerhiya sa kanyang katawan. Kasunod ng suot ay pinakawalan ni Linfang ang parehong chi at puwersa mula sa kanyang katawan. Ito ay lubhang matalim. Ang kanyang chi at puwersa ay dumiretso na patungo sa Heimo. Kahit na malayo pa si Linfang mula sa Heimo, nararamdaman na ni Heimo ang matalim na enerhiya na tumatagos sa kanyang balat. Hindi pa nakakarating si Linfang sa fighting stage at nakikipaglaban na sila sa isang labanan ng chi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 175, Kamahalan. Lakas ng espada. Nang maramdaman ng mga tao ang matinding puwersa ni Linfang, sila ay natutula. Gaya ng sinabi ng mga chismis, kayang kontrolin ni Linfang ang puwersa ng espada at magaling pa siyang gumamit nito. Kasunod ng bawat hakbang ni Linfang, ang puwersa ay lumalakas. Ang buong kapaligiran ay napuno ng puwersa ng espada. Sa ilalim ng presyon mula sa puwersa ng kanyang espada, ang mga tao sa paligid niya ay nagsimulang umatras. Sa sandaling si Linfang ay nasa entablado ng pakikipaglaban, isang napakabilis at mabangis na puwersa ng espada ang sumipol sa hangin patungo kay Heimo. Isang bagay ang sigurado, dumating na si Linfang. Sa makatuwid, siya at ang kanyang espada ay magbibigay sa mga manunood ng isang kamanghamanghang labanan. Tumayo na si Heimo, isang madilim at malamig na chi ang lumalabas sa kanyang katawan. Ang sumisipol na puwersa ng espada mula kay Linfang ay hindi nagawang pang-inag ng bahagya ang kanyang puso. Sa mga mata ni Heimo, may malalim na nagninangas na apoy. Sa sandaling iyon, gusto niyang gamitin ang dugo ni Linfang para sumikat. Panay ang tingin ng mga tao sa fighting stage. Kahit na medyo late na nagpakita si Linfang sa araw na ito, ang kanyang hindi kapanipaniwalang puwersa ng espada ay nakakalimutan na nila ang kanilang kawalang kasiyahan. Ang labanang ito ay talagang sulit na paghintayin ng isang buong araw. Gaano katapangan? Sa sandaling iyon, ang lalaking naka-purple, habang nakatingin sa fighting stage, ay nagsabi. Linfang, napakayabang mo. Pinaghintay mo kaming lahat ng isang buong araw at hindi man lang kami bibigyan ng paliwanag. Napakalakas at intense ng boses niya. Marahas itong umalangaw sa mga tainga ni Linfang. Sinisisi niya si Linfang sa pagpapahinti sa kanya. Napaungol si Linfang. Nawala ang enerhiya sa kanyang katawan at napaatras siya ng 2 hakbang. Ilang sandali bago, hindi siya nagtipid, gumamit ng puwersa at chi para makipagkompetensya kay Heimo. Nakatuon lang siya sa Heimo. Hindi niya akalain na ang lalaking naka-purple ay biglang gagawa ng kasuklam-suklam na komento at napakalakas na hamarang sa kanya. Kasabay nito nang masira ang kanyang focus, bahagyang tumagos ang enerhiya ni Heimo sa katawan ni Linfang, na ikinasugat niya ng kaunti. Ang mga tao ay natigilan at napatingin sa lalaking naka-purple. Gaano ka-agresibo? Iyon ay isang paunang pagpapakita ng lakas. Kumunat ang noo ni Longding. Halata sa kanyang mga mata na nalungkot siya. Sa sandaling iyon, si Linfang, mula sa gilid ng kanyang mga mata, ay bahagyang tumingin sa lalaking naka-purple. Nadamit at sa 2 kabataang nakaupo sa kanyang gilid. Mabilis niyang naintindihan ang nangyayari. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, hindi ko ba pinahiya yung 2 nakaupo sa tabi mo? Kung gusto mong ipaghiganti sila, sabihin mo lang ng malinaw. Hindi na kailangan gumamit ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan. Walang hiya ka talaga. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang umupo doon. Niloloko mo lang ang sarili mo. Nang matapos magsalita si Linfang, ang mga tao ay namangha. Si Linfang ay talagang mapangahas. Siya ay prangka at ang kanyang mga salita ay matalas at maasim. Naglakas loob pa siyang makipag-usap sa mga miyembro ng Yu Clan sa ganoong kawalang galang, pinahiya at iniinsulto sila. Tumiit ang mga estudyante ng lalaking naka-purple na damit. Akala niya ay tuturuan niya ng leksyon si Linfang at makikilala lang ni Linfang na nagkamali siya at humingi ng tawad. Akala niya ay hindi maglalakas loob na pamulaanan ni Linfang ang kanyang mga salita. Mukhang mali ang inaasahan niya, mas agresibo si Linfang kaysa sa inaakala niya. Anong sinabi mo? Sabi ng lalaking naka-purple na damit na may malamig na ekspresyon sa mga mata. Siya ay isang napaka-importanteng tao sa Yu Clan hanggang sa kahit na si Longding ay natatakot sa kanya. At ang isang junior ay talagang nang-ahas na insultuhan at hiyain siya. Sinasabi mo na ako ay mapangahas at pinaghintay kita buong araw at, higit pa rito, nag-apat kong bigyan ka ng paliwanag. Ang aking laban kay Heimo ay pinlano para sa araw na ito, ngunit hindi kami nagkasundo sa eksaktong oras. Kaya nga kahit gabi na ako dumating, hindi ibig sabihin na late na ako. May itatanong sana ako sa'yo. Ako ba, Linfang, ay nagimbita sa iyo na pumunta? Si Linfang ay malamig na nagsasalita at nagpatuloy. Makipag-away man ako o hindi ay sarili kong negosyo, at kung gusto mong manood o hindi ay sarili mong negosyo. Sumugod ka rito para manood, pero humihingi ka sa akin ng mga paliwanag. Bakit kailangan kong bigyang katwiran ang sarili ko sa iyo? Kilala ba kita?
Napakatalon ng mga salita ni Linfang na talagang namangha ang lalaking nakasuot ng purple na damit. Hindi tumigil sa pagsasalita si Linfang at nagpatuloy. Isang senior, nanonood ng laban, biglang nag-pressure sa akin. Hindi mo ba naiisip na ang ugali mo ay tulad ng isang walang hiyang tao? Hindi ka ba nawawalan ng mukha sa mga kinikilos mo? Hindi ko alam kung saang angkan ka kabilang, pero isa kang kahihiyan para sa kanila. Kung ako sa iyo, mahihiya akong maupo sa paningin ng lahat. Ang mga tao ay lubos na namangha. Kakaiba ang tingin nila sa lalaking naka-purple na damit. Tila ang mga pahayag ni Linfang ay talagang tumpak. Linfang ay hindi sumangayon sa isang tiyak na oras at hindi nag-imbita ng sinuman na manood ng labanan. Ang pagdating para manood ng labanan ay sarili nilang desisyon at walang kinalaman kay Linfang. Ang senior na iyon ng Yuklan ay nakakagulat na sinisisi si Linfang na medyo hindi nararap. Sumang-ayon ang karamihan kay Linfang, ngunit walang nang-ahas na kumilos tulad ni Linfang at sabihin ang mga bagay na ito ng malakas na napaka-wrangle na paraan. Ang lalaking naka-purple na damit ay may pangit na ekspresyon sa kanyang mukha, at pagkatapos ay sinabi ni Vice Principal Long, na nakaupo sa hindi kalayuan sa kanya, habang bahagyang natatawa. Kehe, ang ganoong paraan ay talagang mababa. Ang ikatlong pinakamahalagang tao ng Yuklan ay talagang maharlika at makapangyarihan. Maharlika at makapangyarihan. Nakarinig na siya ng napakaraming salita ng insulto. Gusto ng lalaking naka-purple na damit na turuan ng leksyon si Linfang. Hindi niya akalain na si Linfang ay walang katapusang magpapahiya sa kanya sa isang pangungusap. Bitak. Bumukas ang batong upuan kung saan nakaupo ang lalaking nakasuot ng purple na damit. Nagkaroon ng malalim na bitak, ngunit hindi ito naputol. Nakatitig siya kay Linfang, nagnanais na mapatay niya siya kaagad. Maharlika at makapangyarihan. Sa katunayan, ako ay talagang maharlika at makapangyarihan. Linfang, kung matalo ka ngayon, tiyak na papatayin ka ni Heimo. At kapag nanalo ka, hindi kita bitawan. Hindi mahalaga kung ikaw ay manalo o matalo. Ngayon, ikaw ay mapapahamak. May malinaw na hangarin sa pagpatay na pumupuno sa mga mata ng lalaking nakasuot ng lilang damit. Malakas at agresibo ang boses niya. Lahat ay natulala. Ako ay maharlika at makapangyarihan. Ako ay isang napakalakas na senior. Lagi kong nakukuha ang gusto ko. Ano man ang resulta ng labanan, pagkatalo o tagumpay, si Linfang ay mamamatay dahil sa pangahas na guluhin siya. Ganyan kamahal ang mahalagang miyembro ng Yuklan. Yukio, parang iniisip mo na ang Celestial Academy ay iyong Yuklan. Dito, hindi mo magagawa ang anumang nais mo, malamig na sabi ni Longding. Kaagad pagkatapos, lumingon siya kay Linfang at sinabi, Linfang, kayo ni Heimo ay nag-aaway. Huwag kang mag-alala, kahit na hindi ko siya mapatay, kung maglakas loob si Yukio na salakayin ka, mapapatay ko pa rin ang mga junior cultivator na sumama sa kanya. Ano ang sinasabi mo? Malamig na sabi ni Yukio. Tinitigan niya si Longding at sinabi, Vice Principal Long, pinagbabantaan mo ang mga juniors ng Yuklan. Napakawalan Jia. Nang marinig ng mga tao si Yukio, nagulat sila. Tunay na kahanga-hanga ang pagiging lubhang makapangyarihan, ngunit hindi nila naisip na siya ay magiging napakawalan Jia. Nagulat din si Longding. Agad niyang sinabi sa isang mapanoksong tono. Binyantaan mo ang mga juniors ng Celestial Academy ngunit hindi ako pinapayagang banta ang mga juniors ng Yuklan. Yukio, gumagana ba ng tama ang utak mo? Emph. Daing ni Yukio, at pagkatapos ay sinabi niya. Hindi ka ba natatakot na magalit ang Yuklan? Nasa loob ka ng Celestial Academy. Malamig na sabi ni Longding habang sinusubukang makuha ang huling salita. E ano ngayon? Wala akong pakialam kung ito ang Celestial Academy. Ang pagpapahiya sa Yuklan ay haantong sa pagkawasak ng Celestial Academy. Sabi ni Yukio habang masama ang boses. Ang mga tao ay namangha. Sila ay orihinal na dumating upang panoorin ang labanan ni Linfang at Heimo. Hindi nila akalain na masasaksihan nila ang paghaharap ni Yukio at Longding, lahat ay dahil kay Linfang. Laking gulat ng karamihan sa mga pangyayari. Bukod dito, ang buong pulutong ay natahimik at nakatingin kay Longding. Nagbanta si Yukio na lipulin ang Celestial Academy. Natahimik ang lahat ng miyembro nito. Natahimik ang lahat. Misteryo, napakasama ng ugali mo. Isang boses ang lumabas sa gitna ng tahimik na karamihan. Isang silhouette ang lumakad sa gitna ng karamihan. Ang taong iyon ay may mainit at palakaibigang ngiti sa kanilang mukha at mukhang napakadali. Maraming tao ang namangha nang makita ang taong iyon. Kahit si Yukio ay medyo nanginginig. Gaya ng inaasahan, ang pangunahing upuan ay nakalaan para sa kanya. Nang makita ni Linfang ang binatang iyon, siya ay namangha rin. Nakita na niya siya. Tinanggap niya na maging referee para sa laban ni Linfang sa Prisoner Arena. Tulad ng inaasahan, tiyak na mayroon siyang misteryosong katayuan. Napansin din ni Linfang ang pangunahing upuan, na walang tao. Malamang na ang upuang iyon ay nakalaan para sa binatang iyon. Parang mas mataas pa ang status niya kaysa sa lalaki ng Yuklan. Nang makita ni Longding ang binata, ngumiti ito at tumayo. Iyong kamahalan. Magalang na sabi ni Longding. Tumayo rin si Yukio. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha at sinabi niya. Ang iyong kamahalan ay nagbibiro. Wala akong masamang ugali. Kehe, kung hindi, mas mabuti pa yon. Misteryo, Vice Principal Long, mangyaring maupo. Hindi na kailangang maging magalang. Ang nakangiting binata na iyon ay sobrang magalang at hindi man lang mukhang mayabang para sa isang prinsipe. Nakarating na siya sa tabi ng main seat. Sa sandaling iyon, sa gitna ng mga miyembro ng Holy Courtyard ng Zuyu, si Chu Zanpang ay may agresibong tingin sa kanyang mga mata. Nakatitig siya sa binata. Tumingon ang binata at tumingin kay Chu Zanpang. Tumanggo siya habang nakangiti at sinabi.
Chu Zanpang, tulad ng inaasahan, palaging pambihira. Saludo ako, kamahalin. Tumango si Chu Zanpang at binati ang binata. Unti-unting naglaho ang kanyang agresibong tingin. Ang pangalawang prinsipe Duan Wuya ay, katulad niya, isa sa 8 matataas na opisyal, at siya ay nasa itaas niya sa mga ranggo.